Celtics panalo na naging bato pa, mahihirapan talaga sa Cleveland. At Golden State versus Philadelphia preview. Bawat laban ng Golden State ay parang finals. Sa sagupaan ng dalawang nangungunang team sa Eastern Conference ng NBA, nagsimula ang Boston Celtics na parang papataubin nila ang Cleveland Cavaliers sa TD Garden nitong araw. Ngunit ipinakita ng Cavs kung bakit sila may pinakamahusay na record sa liga matapos ang isang matinding pagbalikwas sa second half na nagresulta sa isang nakakagulat na panalo. Nagsimula ang Boston sa pamamagitan ng 11 sunod na puntos at nag-lead ng 22 puntos may natitirang 7 minuto sa first quarter. Umiskor si Jason Tatum ng 30 puntos bago mag-halftime habang may 11 si Jaylen Brown. Gayunpaman, unti-unting nabawasan ng Cavaliers ang lead hanggang sa 10 puntos, patunay na kaya nilang bigyan ng laban ang Celtics. Napababa ng Cleveland ang lead ng Boston sa isa, may 32 segundo pang natitira sa third quarter sa tulong ng isang tres at 2 free throw mula kay Donovan Mitchell. Ngunit gumawa ng huling shot si Brown para tapusin ang bahagi na may 3 puntos na lead para sa Celtics na mistulang pipigil sa pagbabalik ng Cavs matapos habulin ang malaking agwat. Isang shot pa mula kay Brown ang nagbigay sa Boston ng 5 puntos na abante, ngunit hindi pa tapos ang laban para sa Cleveland. Sumagot si Evan Mobley ng isang tres at isang maikling jumper para itabla ang score. Natapos na ang pagbawi ng Cavs, biglang tila nauubusan ng lakas ang Celtics. Muling pumasok ang isa pang tres ni Mobley para bigyan ng Cavs ng lead at pagkatapos ay nagpalitan ng shot sina Mitchell, Tatum at Brown upang mapanatili ang dikit na laban. Isang offensive rebound at putback ni Mobley ang nagbigay sa Cleveland ng lead na kontrol sa laro. Tinapos ni Tatum ang sarili niyang mintis upang idikit ang Celtics sa 3 puntos, ngunit sinagot ito ni Darius Garland ng isang malaking tres para sa abante ng Cavaliers. May 3 oras at 15 minuto pang natitira sa laban, itinabla ni Brown ang score sa pamamagitan ng isang jumper, ngunit dito na naghabol ang Celtics. Sunod-sunod na puntos mula kay Mitchell kabilang ang isang 3-point play ang nagbigay sa Cleveland ng 5 puntos na lead. Sinilyuhan naman ni Garland ang panalo gamit ang isang step-back jumper laban kay Sam Hauser, dahilan upang umangat ang Cavs. Natapos si Mitchell na may 41 puntos habang may 20 si Garland para pangunahan ang Cavs sa kanilang ika-49 at marahil pinakamahalagang panalo sa season. Nagtala si Mobley ng 17 puntos at 12 rebounds. Samantala, si Tatum ang may pinakamataas na score sa laro na may 46 na puntos, 16 na rebounds at 9 na assists, habang nagdagdag si Brown ng 37 puntos. Gayunpaman, 3 lang sa Celtics ang umabot sa double figures habang pinilit ng 2 star ng team na pigilan ang pagbawi ng Cavs. Si Derrick White lamang ang isa pang banta sa opensa sa ika-4 na quarter kung kailan bumagsak ang Celtics. Sa panalong ito, umangat ang Cleveland sa standings ng Eastern Conference. Hati ang season series ng 2 team, tig-2 panalo bawat isa. Ang Cavs ay may 9 na sunod na panalo at 13 sa kanilang huling 14 na laro. Samantala, 2 sunod na talo naman ang Celtics matapos ang 6 na sunod na panalo at 10 panalo sa kanilang nakaraang 11 laban. Susunod na haharapin ng Cavs sa kanilang home court ang Portland Trail Blazers sa Lunes, habang ang Celtics ay magho-host sa Denver Nuggets na kagagaling lang sa panalo laban sa Detroit Pistons matapos ang ika-28 triple-double ni Nikola Jokic sa season na may 23 puntos, 17 rebound at 15 assist. Sa huling balita, maghanda para sa isang matinding bakbakan sa basketball habang tinatanggap ng Philadelphia ang 2 team na laging nagbibigay ng matinding emosyon sa kanilang mga fans. Ang Golden State Warriors ay sasalubong sa Philadelphia Sixers sa isang mahalagang laban kung saan bawat puntos ay maaaring maging mapagpasyahan sa kanilang laban para sa playoffs. Parehong may kani-kaniyang hamon ang 2 team, mga injury sa roster at mga star na kayang baguhin ang takbo ng laro sa isang iglap. Sino ang magtatagumpay sa sagupaan na ito? Ang Philadelphia Sixers ay kasalukuyang nasa isang survival game kung saan bawat laban ay hindi lang sagupaan laban sa kalaban kundi pati na rin sa kanilang sariling kapalaran. Sa kanilang huling laro kontra New York Knicks, muling nabigo ang Sixers na makuha ang panalo. Dinurog sila ng Knicks sa matinding depensa at hindi nila natagpuan ang paraan upang basagin ang depensang iyon. Gayunpaman, ang pinakamalaking problema ng Sixers ay hindi lang ang mga pagkatalo, kundi ang malaking puwang na iniwan ni Joel Embiid.
Dahil hindi na siya makakalaro sa natitirang bahagi ng season dahil sa injury sa tuhod, parang isang sirko ang team na nawalan ng pangunahing bida. Wala siya, kaya kulang sa apoy ang opensa at mahina ang depensa sa ilalim ng basket. Gayunpaman, may isang player na sinusubukang pumuno sa kawalan, si Tyrese Maxey. Para siyang may power supply bago magsimula ang laro. Kontra sa Knicks, nagpakawala siya ng 30 puntos ngunit hindi ito naging sapat. Kung panalo lang ang batayan sa sigasig, malamang si Maxey na ang MVP pero hindi pa ito sapat. Kung nais ng Sixers na makuha ang panalo sa home court, kailangan niyang magpakitang gilas muli. Isa pang malaking problema ay ang lalim ng kanilang roster o sa madaling sabi, ang kakulangan nito. Para itong isang restaurant na wala ang head chef at ang mga waiter na lang ang nagluluto. Sina Kyle Lowry at Gershon Yabusele ay araw-araw sinusuri kung makakalaro. Si Eric Gordon ay wala ng tiyak na petsa ng pagbabalik habang si Jared McKinnon ay tiyak ng hindi makakabalik ngayong season. Ibig sabihin, kailangang umangat ang kanilang bench players. Kung walang bagong talento na lilitaw, maaaring mabilis na mawasak ang tsansa ng Sixers para sa isang disenteng pagtatapos ng season. Ang basketball ay laro ng may matibay na loob at malaking tanong sa mga fans kung kaya pang bumangon ng Philadelphia. Hindi pa tapos ang season, kaya maaaring may mga bagong sorpresa pang darating sa nakaka-excite na kwentong ito. Sa kabilang banda, patuloy ang laban ng Warriors para sa playoffs at bawat laro sa ngayon ay parang isang finals match. Ang susunod nilang kalaban ay Philadelphia at ang laban na ito ay maaaring maging isa pang hakbang papunta sa postseason o isa na namang pagsubok sa mga nerbiyos ng mga fans ng Golden State. Sa kanilang huling laban kontra Orlando Magic, isang tunay na thriller ang ipinakita ng Warriors kung saan nanalo sila sa isang comeback. Kung iniisip mong bumagal na si Steph Curry, siguro hindi mo pa nakikita kung paano siya bumitaw ng tres kahit mula sa kanyang garahe. Kontra Orlando, nagtala siya ng 56 na puntos, pinapatunayang ang edad ay isa lang numero at ang long-range shooting ay isang sining. Bukod kay Curry, dapat ding banggitin si Killian Hayes. Hindi pa siya nagiging isang maestro na kayang gawing basketball spectacle ang bawat laro niya, pero lumaro siya ng may kumpiyansa sa laban na iyon. Gayunpaman, ang tunay na alas ng Warriors ay walang iba kundi si Curry. Patuloy siyang gumagawa ng mahika sa court, kahit si David Copperfield ay magpapalakpak. Kung makuha niya ang tamang ritmo, maaaring mabulabog ang depensa ng Sixers sa araw na yon. Kapag nasa kondisyon siya, kahit mula sa gitna ng parking lot ng arena ay banta na ang kanyang shooting. Hindi rin natin dapat kalimutan ang matagal ng katuwang ni Curry, si Draymond Green. Ang kanyang liderato, passing at depensa ay maaaring maging susi sa laban kontra Philadelphia. Ang kanyang 3-point shooting ay maaari ring maging mahalagang aspeto. Kung magpasya siyang maging sniper bukas, baka mag-turbo mode ang tibok ng puso ng Warriors fans. Pagdating sa lineup, may isang malaking problema. Si Jonathan Kuminga ay day-to-day pa rin dahil sa injury sa paa. Malaking bagay sana ang kanyang pisikalidad sa loob at kung wala siya, maaaring maging isang matinding laban sa ilalim ng basket para sa Warriors. Kaya may malaking tsansa ang Warriors na manalo pero hindi rin biro ang panganib. Kailangan nilang mag-focus, maglaro ng matalino sa depensa at umasa na magpakitang gilas muli si Curry sa antas ng isang superhero. Ang mahalaga ay huwag nilang mawala ang kanilang ritmo at huwag hayaan ng kalaban na itulak sila sa subukan na lang natin ulit sa susunod na taon mode. May tsansa ang Sixers na magbigay ng problema kung muling magpapasabog ng laro si Maxey. Ngunit sa kawalan ni Embiid, mahihirapan silang pigilan ng Warriors sa ilalim ng basket. Ano ang masasabi nyo sa laro nila bukas mga kaibigan?